Magandang araw ho sa inyo mga kapatids. JDB po uli ang inyong abang lingkod. So pag-usapan naman natin ngayon, etong si Belgica na napakaingay na naman. Kaya lang, pagkakataong ito sablay talaga. Ang sabi niya, nakakatawa na raw ang Pilipinas or pinagtatawanan na tayo sa buong mundo. Sapagkat sa ibang bansa, nakulong na, nahuli na yung mga masterminds na nabanggit sa Senate hearing. Samantalang dito raw po sa Pilipinas, ay tinerminate ang Senate investigation. Tapos, pinatahimik daw yung witness. Okay. Alam niyo ba, lahat po yun wala, itinama. Wala ho, sablay ho lahat. Yung pinatahimik yung witness. Sino bang witness ang tinutukoy niya? Ang pinaka-star witness po nila na kung nanatiling si Rodante Marcoleta ang humahawak ng Blue Ribbon Committee, ito ang kanyang pang-finale niya na ilalabas kung daw nagkakamali. Etong si Gutesa. Kaya lang, nung naging si Senator Ping Lacson at nagmamadali siya na mapin down agad si Speaker Martin Romualdez, and alam niyo naman ang trajectory niyan is going to the President. Di ba? Kaya lang, ang ginawa niya, iprinesinta niya ng palihim na hindi sinasabi doon sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Kahit bilang pagrespeto man lang. Sabihin man natin na ito ay kanyang strategy, pero napakabulok na klase ng strategy. Kasi kahit naman sabihin natin magkaroon ng vetting doon, kausapin ng chairman ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson, kung buo naman talaga ang loob nito ni Gutesa sa kanyang sasabihin niya pa rin ito. Marines eh. Di ba? Ito ngayon, nasan si Gutesa? Pinatay na ba nila? Kaya hindi na nagpakita sa Department of Justice? Sinasabi na merong babaliktad o lilitaw daw uli si Gutesa this week at babaliktad. Laban kanino? Siya nga ba talaga yung babaliktad? Di ba? Puntahan naman natin yung tinerminate daw yung Senate hearing. Hindi ho tinerminate yung Senate hearing. Ang nangyari doon, tumigil ang Senate hearing. Ang pag sinabi kasi nating tinerminate, ibig sabihin in-adjourn ito. Wala hong ganung nangyari. Hindi ba? Si Senator Ping Lacson ay nagbitiw sa kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero merong mga vice chairman yan na maaaring magpatuloy. So buo-buo pa rin naman po yung pagdinig dahil hindi naman po nagkaroon ng adjournment. Ngayon, sino ho ba ang nanggugulo? Di ba? Palaging ginugulo ng aso nila si Senator Marcoleta yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee under ng leadership ni Senator Ping Lacson. Bakit sila nanggugulo? Bakit lahat na lang ng bagay ginagawa niya ng kwento, pinupunan niya? Di ba pati yung mga Twitter, Facebook post, di ba yung mga online posting nito ni Ping Lacson, kasi talagang may tao si Marcoleta. Ibig sabihin, meron siyang staff o mga trolls na talagang nakabantay dito sa galaw ni Ping Lacson. Di ba? No. Siyempre, nainis yung tao, lalo na itong mga ulol ng mga senador natin na halatang halata na pinagtatakpan yung kasama nila na nasasangkot. Or kinakatakutan talaga nila na baka magpatuloy ang ganitong trend at hindi lang si Jinggoy Estrada at saka etong si Joel Villanueva ang mabanggit na pangalan. Kaya sinasabotahin nila. So hindi po kasalanan niya ng Pangulo kung tinutukoy nila ang Pangulo ng Senado. Di ba? Silang nanggulo eh. Nawalan ng chairperson ang Blue Ribbon Committee. Anong gagawin ngayon ng Senado? Maghahanap ang liderato ng pwedeng pumalit. Eh yung ibang napupuso ang pumalit, ayaw eh. Dahil may mga hinahawakan ng committee, pero ang malinaw lang doon, natakot din sila, baka magtampo ang ibang senador at mawala ang pwesto nila, mawala sila sa majority at mapalitan sila sa kanilang mga current committees na hawak. Ibig kong sabihin, ganon kakapangyarihan sa Senado ang mga korap. Diba? Ngayon, ito pa yung sinasabi, nakakatawa tayo kasi pinagtatawanan na tayo sa buong mundo kasi yung mga promotor o yung masterminds na nabanggit sa Senado, nahuli na. Mga kapatids, hindi po ang basihan lamang dito sa paghuli, pag-aresto sa kanila ay yung mga nabanggit ang pangalan nila sa Senado. Bagkos, ang pinakabasihan pong malaki rito ay merong tao talaga na humarap sa ICI, diba, o sa Department of Justice or sa Ombudsman
'Di ba? At pinanindigan talaga yung kanyang akusasyon laban doon sa akusado. Yun. Pero hindi yung sa Senate hearing. Tandaan nyo, ang sa Senate po, napakagandang panoorin. Talaga namang nakaka-excite, di ba? Panoorin yung hearing na yon. Pero tandaan nyo, that is in aid of legislation only. Oh. Hindi ito yung parang magpakulong. Napakaganda lang naman din kasi na na-appreciate ng taong bayan. Sino ba namang hindi maka-appreciate sa trabahong ginagawa ng kampo ni Senator Ping Lacson? 'Di ba? Makikita mo talaga kung paano yung nilalatag ang ebidensya at kung saan dinadala ng ebidensya ang Senate investigation. Taliwas sa aligasyon ni Marcoleta na may tinutumbok, may tinutumbok o may tinitingnan, iba yung direksyon kumpara doon sa direksyon na tinutukoy ng grupo nila, which is pinning down of Martin Romualdez and direkta yan, natatama rin kay PBBM. Stilong bulok, ika nga. 'Di ba? Kaya sinasabi ni Belgica, men, para kang may saltik din, para kang si Kiko Barsaga. Tandaan mo pare, matanda ka na, sabi mo nga advocate, oo, pero nung maging DDS ka, nung sinamba mo na si Duterte, nung may pwesto ka na, wala kang nagawa, wala kang silbi. Hindi mo nga pinaliwanag sa taong bayan yan eh. Bakit hindi mo nakakante ang mga politiko? Bakit hindi mo nakakante yung mga senador? 'Di ba? Wala kang nakakasuhan. Kasi very, very limited yung binigay na ahensya sa iyo ni Duterte. Napakalimitado ng kapangyarihan. 'Di ba? Kasi nakabase yung mga jurisdiction sa laki ng sweldo ng empleyado. Oh. Alukuhan mo. Okay? Saka ka na mag-ingay kung mapapakita mo na sa amin na may malalaking tao, mga big fish, na nakasuhan mo, talaga namang nakulong, at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin. Mula dyan sa hinahawakan mo na PACC. Okay? Yung Presidential Anti-Crime Commission. O, Crime Commission nga. O, okay? Ay nako, kayo po ba sa tingin nyo mga kapatid, tama pa ba pinaggagawa nitong DDS na to? Diba? Please don't forget to hit the like button. Paki-comment na rin kung ano sa palagay nyo ang nararapat gawin sa taong katulad nito ni Belgica. Ako po muli si JDB. Maraming salamat.